Ang ganda na ito, oh. Miss, nag-offer ka ba ng extra service? I'm willing to pay. Kahit magkano pang halaga mo, kaya kitang bayaran. Basta ikaw makakasama ko sa kama mamayang gabi. Nang matapos niyang malagay sa mesa ang mga inumin nila, kinuha niya ulit ang tray at nag-angat ng tingin sa lalaking nagtanong nun sa kanya. Magalang ngiti ang isinukli niya rito bago sumagot. Pasensya na, hindi po ako nag-o-offer ng ganan. Wah, sayang naman, you're exactly my type. Pinasadahan pa siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Baka naman magbago pang isip mo. Tigilan mong babae na yan, Martin. Saway ng lalaki na may mas malalim na tinig kesa kay Felicity. Namilog ang mga mata niya nang makita kung sino ang lalaking yan. Ikaw? Walalas na Felicity. Do I know you? Ikaw ang ama ng anak ko. May anak tayo. Sambit niya dahil hindi siya maaaring magkamali. Ito, ang lalaking ito, ang ama ni Zamiel. Ang nagbigay sa kanya ng 1 milyon kapalit ng isang gabi. 9 na taon na ang nakakaraan. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Mabait talaga ang mama ko. Siya na sigurong pinakamabait at mabuting mama sa buong mundo. Oo nga, Zamiel. Alam din naman namin kung gaano kabait ang mama mo. Pero, bakit sabi ng ibang matatanda ay masama raw siya dahil naninira siya ng pamilya? Hindi naman totoo ang lahat ng sinabi nila tungkol sa mama ko. Malumanay na sabi ni Zamiel. Hindi ko nga alam kung bakit ayaw nilang lubayan ng mama ko at patuloy pa rin silang nagpapakalat ng mga kwento na wala namang katotohanan. Ang ibig sabihin, hindi totoo lahat ng mga sinabi niya tungkol sa iyong ina? Tanong ng isa pang bata. Oo naman, sumagot si Zamiel habang tumatango-tango. Lahat ng yon, walang katotohanan. Mabait na tao ang mama ko. Tulad nga ng sinabi ko kanina, siya ang pinakamabuting ina sa buong mundo. Maganda rin si mama kaya imposible na patulan niya yung sinabi nilang lalaki na ginawa raw kabit si mama. Napakapangit kaya nun. Nagtawanan ng mga bata sa narinig. Oo nga, napakapangit ng taong yun. Para siyang hindi minahal ng langit kaya nagkaganon ng itsura niya. Habang ang mama mo, napakaganda. Sabi pa nga ng mama ko para raw diwata ang iyong ina. Napangiti si Zamiel. Oo, kaya huwag kayo maniniwala sa mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa mama ko. Sinisiraan lang nila siya. Hindi naman kami naniniwala sa kanila kasi alam naman na namin kung ano ang totoo. Tugon ng isa pang lalaki. Hindi na napigilan ni Felicity ang panunubig ng kanyang mga mata habang pinapakinggan niya ang usapan ng anak niyang si Zamiel at mga kaklase nito. Hindi pa nila alam na dumating na siya kaya nakakapag-usap pa si Zamiel at ang mga kaklase nito. Na-touch ang kanyang damdamin dahil sa mga sinabi ni Zamiel tungkol sa kanya. Sobrang taas pala talaga ng tingin sa kanya ng kanyang nag-iisang anak. Nasa grade 1 pa lamang si Zamiel ngunit taglay na talaga nito ang talino at malawak na pangunawa sa mga bagay. Pinalaki kasi siya talaga ng maayos ng kanyang anak. Hindi man naging maayos ang trato sa kanila ng ibang tao, sinigurado naman ni Felicity na lalaking maayos ang anak niya. Miss Zamora, nariyan na po pala kayo. Boses ito ng guro ni Zamiel kaya agad niyang pinunasan ang kanyang mata. Nagtataka naman ng guro dahil napagtantong umiiyak siya kanina. Bakit ho kayo umiiyak? Wala naman po. Ngumiti siya sa guro at tiningnan ulit sa loob ang anak niya nakikipag-usap pa rin sa mga kaklase nito. Narinig ko ho lamang ang usapan ng anak ko at ng mga kaklase niya. Hindi ko ho mapigilan ang mga luha ko dahil natouch ako. Napangiti naman ang guro.
Parati ho kayong pinagyayabang ng anak mo sa mga kaklase niya kaya humahanga na rin sa'yo ang mga kaklase niya dahil isa ka raw mabuting tao. Kaya nga po ma'am, sambit ni Felicity na hindi pa rin napigilan ng ngiti. Hindi ko lamang lubos akalain. Pinalaki mo ng maayos ang anak mo kaya nagre-reflect na sa kanya ngayon kung anong klaseng tao ka. Mabuting tao ka, Ms. Zamora. Kaya lumalaki na mabuting tao rin ng iyong anak. Nang malaman ni Zamiel na dumating na siya, kaagad nitong kinuha ang bag at lumapit sa kanya. Mama, kanina pa po kita hinihintay. Sabay mano nito sa kanya. Kinuha ni Felicity ang bag ng anak. Pasensya na anak ha. Hindi kasi agad ako nakalabas sa trabaho ko kanina. Ayos lang po mama. Nag-enjoy naman po ako na makalaro at makausap ang mga kaklase ko po. Napangiti rin na sambit ni Zamiel. Lumapit din sa kanila ang mga kaklase ni Zamiel na kausap nito kanina. Lahat sila ay bumati sa kanya at nagbigay galang din. Ang ganda niyo po talaga, Tita Felicity. Sambit ng isang babae matapos itong magmano sa kanya. Kamukha mo po si Zamiel. Napangiti naman si Felicity sa sinabi nito. Salamat. Crush po ng taga-grade 2 si Zamiel. Maya-maya ay nagsumbong na ito. Talaga? Tumango ito. Opo, pero sabi ko po hindi po pwede yun kasi magagalit po kayo kasi napakabata pa po ni Zamiel. Yumuko na lang si Felicity. Tama lang ang ginawa mo. Talaga po? Oo, sa edad nyo yan, dapat ang iniisip nyo ay ang pag-aaral lang at hindi pa yung mga crush-crush na yan. Paliwanag niya. Nagpaalam na rin si Zamiel sa mga kaibigan nito at umalis na sila. Wala pa silang sapat na pera ngayon dahil malayo pang sahod kaya kailangan nila na maglakad pa uwi sa inuupahan nilang bahay. Hindi naman yan problema sa kanyang anak dahil gustong-gusto rin ito sa tuwing naglalakad sila pa uwi habang nagkukwento ito sa kanya kung ano ang nangyari sa araw nito sa paaralan. Ganun pa man, hindi pa rin maalis kay Felicity ang awa para sa kanyang anak. Lahat kasi ng mga kaklase nito ay may sundo. Kung hindi sa kotse sa motor sila sumasakay, habang sila, heto't naglalakad kahit patirik pa rin ang sikat ng araw. Hindi rin kasi sapat ang sahod ni Felicity kahit anong pagtitipid niya. Nagbabayad pa siya ng renta at ilan pang mga pinagkakagastasan. Hindi rin naman kasi kalakihan ng sahod niya kaya sapat lang talaga. Minsan ay kulang pa. Mama, wala ka po bang nakakalimutan ngayon? Tanong ni Zamiel sa kanya. Wala naman anak, bakit? Ngumiti si Zamiel. Lumapit ito sa gilid ng daan at kumuha ng bulaklak ng Barleria crestata na ipinagtaka naman ni Felicity. Mama, pikit ka muna. Ano bang binabalak mong gawin? Natatawa na tanong naman ni Felicity pero sinunod niya pa rin ang sinabi ng anak. Pumikit siya hanggang sa narinig niya na ang yapak ni Zamiel. Mama, buksan mo na po ang mata mo. Nagmulat si Felicity at nakitang nakaluhod na sa kanyang harapan si Zamiel. Nakatukod ang isang tuhod sa semento habang ang bulaklak na hawak nito ay nakalahad sa kanya. Happy birthday po, Mama! Natigilan si Felicity. Oo nga pala, ngayon ang kaarawan niya. Pero nawala na iyon sa dami ng iniisip na't inaalala niya sa trabaho. Napangiti si Felicity ngunit hindi na rin napigilan ng pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Natutuwa siya dahil talagang hindi naman nakalimutan ni Zamiel ang kanyang kaarawan. Maraming salamat anak, sabi ni Felicity nang matanggap ang bulaklak. Yumuko rin siya para yakapin ng mahigpit ang anak. Napasaya mo ako sa araw ng aking kaarawan anak. Masaya po ako na napasaya po ka Mama. Sorry po kung wala po akong ibang regalo sa'yo maliban po sa bulaklak na pinitas ko lamang. Sapat na ang bulaklak na ito anak. Pinasaya mo ako sa munting regalo mong to. Sagot pa ni Felicity bago ikinulong ang matabang pisngi ng anak sa kanyang kamay. Tandaan mo, kahit wala akong regalo na matanggap ngayong birthday ko, ay ayos lang sa akin dahil matagal nang ibinigay sa akin ng Diyos ang pinakamagandang regalo sa aking buhay.
At ikaw yon, anak. Ikaw ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Ngumiti naman si Zamiel at niyakap siya ng mahigpit. Salamat po, Mama. Happy birthday po ulit. Wish ko po na sana'y bigyan ka pa po ng mahabang buhay at saka po malakas na pangangatawan. Wish ko rin po para sa'yo na sana po ay makilala na po natin ang papa ko para magkaroon ka na po ng katuwang para hindi ka na rin po mahirapan ng sobra. Sana nga, anak. Sagot ni Felicity at muli niya itong niyakap ng mahigpit. Pagdating nila sa kanilang bahay, naisip ni Felicity na magluto ng pansit para sa kanyang kaarawan. Hindi naman talaga siya mahilig na maganda tuwing birthday niya dahil bukod sa kulang lagi ang pera niya para makabili ng mga handa, ay mag-isa lang naman siyang kakain noon. Subalit mula noong magkaanak siya, naghahanda na siya kahit kaunti para maging masaya rin ang kanyang anak. Ang pinakamaraming handa nila ay tuwing Pasko, Bagong Taon at kaarawan ni Zamiel. Pinag-iipunan niya kasi talaga yon dahil gusto ni Felicity na laging maging memorable ang lahat para sa anak niya. Maliit lamang ang kanilang bahay na inuupahan. Sa halagang 3,000 na renta ay nakakatulog naman sila rito ng maayos. Sa bahay na ito lumaki na si Zamiel. Dito na ito nagkamuwang sa mundo at sa bahay na rin ito nagsimulang mangarap ang kanyang anak. Dahil nga sa maliit lamang ang kanilang tinitirhan, ay maamoy na agad sa lahat ng sulok ng bahay ang niluluto niya. Kung kaya nasa kwarto pa lamang si Zamiel at nagbibihis, alam na agad nito na nagluluto siya ng pansit. Masaya naman ang pagsalubong niya sa kanyang kaarawan. Siguro talagang naging espesyal lamang ang araw na yon dahil sa kasama niya ang kanyang anak. Noon kasi walang espesyal na araw para kay Felicity. Kahit sarili niyang kaarawan ay hindi espesyal para sa kanya. Ngunit nang magkaanak na siya, tila ba nagbago ang lahat. Halos lahat ng araw ay naging espesyal na para sa kanya. Zamiel, bakit wala kang papa? Nagwawalis si Felicity sa labas ng bahay na kanilang inuupahan nang marinig niyang tanungin yun ng kaibigan ni Zamiel. Hindi kasi namin alam kung nasan siya. Sagot naman ni Zamiel. Bakit hindi niyo alam? Iniwan din ba kayo ng papa niyo? Ayaw niya ba sa inyo? Natigilan si Felicity sa kanyang pagwawalis at tiningnan ng ekspresyon ng anak. Makikita sa mga mata nito ang lungkot ngunit umiling din siya sabay ngiti. Hindi. Ang sabi ni Mama ay hindi niya lang alam ang tungkol sa akin. Pero hinahanap namin siya. Talaga? Oo. Pero sa tingin mo ay gusto ka rin kaya ng papa mo? Tanong ulit ng bata. Oo naman. Tsaka kung sakali man na hindi niya ako gusto, wala namang problema yun sa akin. Sagot ni Zamiel, sabay lagay ng maliit na bato sa laruan nitong Chuck. Ano? Ayos lang yun sa'yo? Hindi ka man lang iiyak? Hindi ka man lang masasaktan? Masasaktan ako, syempre. Pinatumba ni Zamiel ang laruan na truck. Normal lang naman na masaktan sa ganong mga pagkakataon, diba? Ang sabi nga ng aking guro, pain is inevitable. Kaya pag nalaman kong hindi niya ako gusto, masasaktan ako pero matatanggap ko naman. Bakit? Dahil yun ang dapat kong gawin. Sabi ni Mama, huwag daw namin ipagsiksikan ang sarili namin sa mga taong hindi naman kami gusto. Kaya matatanggap ko kung hindi niya ako gusto. Ang mahalaga, nariyan si Mama, na hindi ako iiwan kahit paayawan ako ng lahat. Mabait ka, Zamiel, sabi ng batang babae na pinaupo ang laruan na Barbie sa lupa. Ako kasi hindi ganyan mag-isip. Bakit, Aya? Galit ka ba sa iyong ama dahil iniwan nila kayo? Tumango ang batang babae na si Aya. Oo, galit ako sa kanya. Alam niya naman kasi na kailangan namin siya pero iniwan niya pa rin kami. Ngunit hindi na naging maayos ang buhay niya ng mama mo nung nawala siya sa inyo. Hindi ba? Tanong ni Zamiel na ikinatango naman ni Aya. Iyon ang mahalaga. Naging maayos kayo nung nawala siya sa buhay niyo. Minsan may mga bagay na nangyayari para mabigyan ng pagkakataon na maging mas maayos ang buhay natin. Para sa akin,
Mas mahalagang pagkakataon na maging maayos ang lahat kahit pa may isang bagay o tao man ang nawala. Hayaan mo, Aya. Alam ko na pagdating ng araw, mapapatawad mo rin ang iyong ama at matututunan mo rin na matanggap ang lahat. Sana nga, Zamiel. Sana dumating ang araw na yon. Nakangiting sabi ni Aya. Alam kong darating ang araw na yan, Aya. Hindi ka na ulit makakaramdam ng galit sa iyong ama. Sabi nga ni Mama, kung ang Diyos marunong magpatawad, tsak na ganun din ang mga tao. Ngumiti si Zamiel sa kalaro. Kaya huwag ka mag-alala, lilipas din yan. Salamat, Zamiel. Nakangiti naman na tugon ng kalaro. Tara, maglaro na tayo doon. Doon tayo sa amin maglaro. Sabi ni Mama, doon daw tayo maglaro kasi magluluto siya ng dikit para sa merienda. Mabait na bata si Zamiel sa edad nitong 8. Masasabi ng napakatino nito. May mga pagkakataon na nakakagawa ito ng kasalanan, ngunit normal lamang iyon sa isang bata. Palaging pinapairal ni Zamiel ang puso sa lahat ng pagkakataon at masasabi ni Felicity na ang mindset ng kanyang anak ay namana rin ito sa kanya. Ganon na ganon din kasi ang pananaw niya noon sa mundo. Bagaman may mga nagbago na sa ngayon, nananatili pa rin bukas ang kanyang isip at puso sa pag-unawa sa mga bagay-bagay. Mama, napag-usapan po ng mga matanda roon sa kantong tukol sa aking ama. Sumbong ni Zamiel sa kanya. Anong sinabi nila? Baka raw po ayaw talaga sa atin ng aking ama kaya kayong dalawa lang magkasama. Nalungkot si Felicity ng dahil doon. Naniwala ka ba sa sinabi nila? Hindi po, Mama. Lumapit si Zamiel sa kanyang tabi. Ngunit kung sakali man ho na totoo ang sinabi nila, huwag mo po akong iiwan. Ayos ang po sa akin kahit po hindi ako gusto ng aking ama. Ang mahalaga po sa akin ay kasama lang kita. Oo naman, anak. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Hindi ko kaya na wala ka. Niyakap siya ni Zamiel kung kaya hinagod niya ang likuran nito. Ako rin po, Mama. Kahit anong mangyari, hindi rin po kita iiwan. Hindi po ako lalayo sa'yo. Sa araw ng Sabado ay kailangan pa rin ni Felicity na pumasok sa kanyang trabaho. Kailangan niya kasing pumasok para dagdag sahod na rin lalo pat nalalapit na naman ang kanilang mga bayarin. Mag-isa lamang si Zamiel sa bahay nila. Madalas naman na maiwan na mag-isa si Zamiel sa kanilang bahay pero ibinibili niya naman ito sa kanilang kapitbahay. Wala rin kasi siyang ibang kapamilya na maaari niyang pag-iwanan kay Zamiel. At wala rin silang sapat na pera para kumuha siya na mag-aalaga at magbabantay sa kanyang anak. Mabuti na lamang at kayang-kaya naman ni Zamiel kahit pa madalas ay wala siya dahil nasa trabaho siya. Binibili na niya rin kasi ang mga anak na wag itong aalis sa bahay nila. Hindi naman mawari ni Felicity ang kakaibang pakiramdam niya habang nagpaplantsa siya ng buhok ng kanilang client sa salon. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at tila nangangamba siya. Nakakadama siya ng takot na hindi niya maipaliwanag. Ganun pa man, pinili ni Felicity na isawalang bahala muna ang kakaibang kutob na yon dahil baka masunog niya ang buhok ng client niya. Lumipas ang mahabang sandali at lumapit kay Felicity ang katrabaho niya, dala ang cellphone niya. Philly, ang cellphone mo kanina pa yung kaka-vibrate. Sabi nito sabay ibinigay sa kanya ang cellphone. Kinuha niya ang cellphone at ibinigay dito ang hawak niyang hair straightener. Pinunasan niya pa ang kanyang kamay at napatitig sa unknown number na nakailang missed call na. Tiningnan ni Felicity ang katrabaho niya bago siya lumayo sa kanila. Huminga muna siya ng malalim bago sinagot ang tawag. Hello? Nauutal na bungad niya dito. Hindi malaman ni Felicity ang dahilan at kung bakit ganito na lang ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Yes, hello? Is this Felicity Zamora? The mother of Zamiel Zamora? Boses iyon ng isang babae mula sa kabilang linya. Opo, ako nga po. Bakit po? Nag-aalala ang timbre ng boses ni Felicity. I am Nurse Caroline from Houston Hospital. I'm calling you to inform you that your son's condition is currently critical. Po? Ano po nangyari sa kanya?
Ayon po sa mga pulis na nagdala sa kanya papunta dito, nabangga raw po siya ng isang sasakyan. He has a significant amount of blood loss, but our entire medical team is implementing all necessary measures to stabilize him. Isasend ko po sa inyo ang address ng hospital para mapuntahan mo po agad ang iyong anak. Sa mga sandaling yon ay tila ba wala nang panahon si Felicity na mag-isip. Dali-dali, hinagilip niya ang kanyang bag para mapuntahan sa ospital ang anak. Philly, ano nangyari? May masamang nangyari ba? Bakit takot na takot ka? Nag-aalala na tanong ng katrabaho niya. Ang anak ko, dinala siya sa ospital. Ha? Bakit? Pasensya na pero kailangan ko umalis. Kailangan ko mapuntahan ng anak ko. Ha? Sige. Ako na lang ang bahala dito. Kulang na lang ay lumipad si Felicity papunta sa ospital. Habang na-stuck siya sa traffic, wala siyang tigil sa pagdarasal na sana ay maayos lang ang lagay ng anak niya, na sana ay hindi sobrang lala ng kondisyon nito dahil hindi niya naman alam kung anong mangyayari sa kanya kung sakali man na sobrang sama na nangyayari sa anak niya. Ngayon pa nga lamang pakiramdam ni Felicity ay pinagsakluban siya ng langit at lupa na tila ba'y nawawala na siya sa sarili niya. Nurse, ako pong ina ni Zamiel Zamora. Nasaan po siya? Mabilis yung tanong sa nurse na nasa ward. Nasa emergency pa po ang inyong anak, ma'am. Sasamahan ko na po muna kayong pumunta roon. Sumunod naman siya sa nurse patungo sa emergency room. Pagdating nila doon ay nakita nila ang doktor na lumabas. Kita pa ang dugo sa suot na toong lab gown. Doc, siya po ang ina ng bata. Agarang sabi naman ng nurse sa doktor. Si Felicity naman ay takot na nagtanong. Doc, ano po nangyari sa anak ko? Kamusta na po siya? Naagapan na namin ang pagdurugo ng kanyang ulo. Sa kabutihang palad, ang kaibigan ko ay kamatch ang dugo niya kaya nakapag-donate agad siya kanina nung kailangan ng bata ng dugo. Ngunit ikinalulungkot ko namang ipaalam na hanggang ngayon ay wala pa siyang malay at hindi namin masabi kung kailan siya magigising. Malungkot na pahayag ng doktor. Ano po bang ibig niyong sabihin? Dahil sa lakas ng impact sa kanyang ulo, naapektuhan ang kanyang utak at ilang vitals niya. Sa ngayon ay comatose pa po siya, kaya hindi pa po natin masasabi kung kailan nga ba siya muling magigising. Ipagdasal na lang po natin na muli siyang gigising at gagawin din po namin ang lahat para maisalba ang buhay ng inyong anak. Pakiramdam ni Felicity ay binuhusan siya ng isang baldeng nagyayelong tubig nang dahil doon. Gawin niyo po ang lahat para mailigtas siya. Parang awaan niyo na. Tumango ang doktor. Opo, ma'am. Pinapangako po namin na gagawin namin ang lahat. Mamaya lang ay ililipat na namin siya sa ICU upang mas mabantayan ang lagay niya roon. Hindi naman mapakali si Felicity. Kanina pa siyang nagpapabalik-balik ng lakad habang nasa labas siya ng emergency room at ang mga nurse ay naasikaso pa rin si Zamiel para mailipat sa emergency room. Halos tinawag niya ang lahat ng santo para lang magabayan nila ang anak at huwag hayaan na mawala ito sa kanya. Nakita ni Felicity ang 3 pulis na papalapit. Kaano-ano po kayo ng bata? Tanong sa kanya ng isang pulis. Ako po ang kanyang ina. Kami ho ang mga pulis na nagdala sa kanya dito kanina. Kasama rin po namin ang investigation team. Ano pong nangyari kanina? Bakit po nasagasaan ng anak ko? Base po sa CCTV na napanood namin kanina, sinubukan niya pong habulin ng isang kulay orange na bola na gumulong papunta sa gilid ng kalsada. Kung tutuusin na hindi po siya dapat mabubunggo kung matinulang ang nagdadrive sa sasakyan na bumangga sa kanya. Subalit, tila wala ho sa wisyong nagdadrive. Nang dadamputin na sana ng iyong anak ang kanyang bola, ay bigla na lamang itong nahagip ng isang humaharurot na sasakyan. Sports car ho ang nakabangga sa kanya, so we assume na mayaman po ang driver ng sasakyan na to, subalit wala po siyang ginawa para tulungan ang anak mo nung tumilapon na ito dahil sa lakas ng pagkakabangga. Paliwanag ng pulis. Kung hindi pa nagkagulo ang mga tao at hindi nila kami tinawagan, baka ho ay sa mismong kalsada na yun namatay ang anak mo.
Mabuti na lamang at may mga concern pa na tao na tumulong sa kanya. Si Felicity ay mas lalo pang napako sa kanyang kinatatayuan. Tsak siya na ang bola na hinabol ni Zamiel ay ang bola na binigay niya dito bilang regalo noong 8 taong gulang ng kanyang anak. Kung hindi niya siguro niregalo ang bola na yon sa kanyang anak, baka hindi ito nangyari. Kasalanan niya kaya nangyari ito sa anak niya. Nakulong na po ba ang driver ng kotse na bumangga sa anak ko? Tanong niya. Umaasa na sana ay nanagot na ang may kasalanan. Umiling na lamang ang pulis na ikinabagsak ng balikat niya. Patuloy pa rin po namin siyang pinaghahanap sa ngayon. Ngunit wala pa kaming nakuhang impormasyon na makakapagturo kung sino ang driver ng sasakyan na bumangga sa kanya. Ang ibig niyo bang sabihin ay malaya pa rin ang taong may gawa nito sa anak ko? May bahad na galit sa kanyang boses. Opo, ma'am. Ngunit huwag po kayong mag-alala. Gagawin po namin ang lahat para matukoy kung sino ang driver ng kotse na yon. Gawin niyo ang lahat. Kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya sa anak ko. Hindi pwedeng hindi siya magbabayad. Tumango ang pulis. Opo, ma'am. Hindi alam ni Felicity kung anong klase ng tao ang may gawa nito sa kanyang anak para basta na lang iwan ang anak niya sa tabing kalsada at hindi mo lang nag-abala na tulungan ang anak niya kahit pa alam nito sa ginagawa nito ay maaaring mamatay ang kanyang anak. Kung anong klase ng tao man yon, sana ay makulong na ito dahil hindi siya titigil hanggat hindi napapanagot ang taong may sala. Dahil kahit ano pang mangyari, hindi niya mapapatawad ang may gawa nito sa anak niya. Nakabantay si Felicity sa kanyang anak sa ICU. Awang-awa siya sa kalagayan nito. May benda sa ulo, may tube na sa bibig at ang maliit nitong mukha ay puno ng galos. Maging ang katawan nito ay may mga galos na din. Sobrang nakakaawa ang kondisyon nito. Sa loob ng ICU, tanging pagikbihin niya lang at tunog ng monitor ang maririnig. Mahal na Felicity ang kanyang anak. Si Zamiel na ang buhay niya ngunit hindi niya lubos akalain na mangyayari ito sa anak niya. Pakiramdam na Felicity ay hindi siya naging mabuting ina dahil nangyari pa rin ito kay Zamiel. Oo, aaminin niya, marami naman talaga siyang pagkukulang sa kanyang anak dahil lagi siyang nasa kanyang trabaho na halos hindi niya na maalagaan ng maayos ang anak. Ngunit ginagawa niya iyon para lang din sa kanyang anak kaya hindi niya alam kung bakit sa kabila ng lahat, hinahayaan pa rin ng may kapal na mangyari ito. Hinawakan ni Felicity ang kamay ng anak at sa durog na boses ay nakiusap siya dito. Anak, hindi ba't nangako ka kay mama na hindi mo ako iiwan? Gawin mo yon, anak, ha? Huwag mo akong iiwan, mahal na mahal kita, anak. Hindi ko makakaya kung mawawala ka sa akin. Ikaw ang buhay ni mama kaya please lumaban ka. Huwag mo akong iiwan dahil hindi ko kakayanin. Yumuko siya para idikit ang kamay ni Zamiel sa kanyang noo. Pumatak sa kamay nito ang mainit niyang luha. Pangakong hahanapin ko ng papa mo. Basta pangako mong hindi mo ako iiwan kahit ano pang mangyari. Sinisisi ni Felicity ang sarili kaya nangyari ito. Walang tigil siya sa pagdarasal at pagsusumamo na sana maging maayos na ang lagay ng anak niya. Bakit kailangan na mangyari ang lahat ng to sa amin, Lord? Nakaluhod siya ngayon sa harap ng altar. Ang kanyang luha ay patuloy pa rin sa pagbuhos. Bakit kailangan niyong hayaan na mangyari to sa anak ko? Hindi ba't naging mabuting tao naman ako? Hindi ba't ginawa ko naman ang lahat para maging isang mabuting tao? Bakit kailangan niyo pang hayaan na mangyari to? Malungkot na ibinalita ni Felicity sa buong klase ni Zamiel ang dahilan kung bakit hindi muna ito makakapasok at ang lahat ng mga kaibigan ni Zamiel ay nalungkot. Ganon din ang mga guro ng kanyang anak. Walang ibang magbabantay sa kanyang anak habang nasa trabaho siya. Kung kaya'y nakiusap si Felicity sa mga nurse doon na bantayan ng maayos ang anak niya. Sa totoo lang ay ayaw niya sanang lumayo sa tabi ng anak niya. Ngunit kailangan niya magtrabaho dahil marami silang bayarin at kung hindi siya papasok sa trabaho, wala siyang ibang mapagkukunan para sa mga magiging gastusin nila.
Sa oras ng trabaho ay naglalakbay pa rin ang isip niya sa kanyang anak. Nag-aalala siya para dito. Sa lalim ng kanyang iniisip ay nawala na sa isip niyang may client pa pala siya, dahilan para masunog ang buhok nito at pahisterya ang nagwala ang babae. Ano ba ang buhok ko? Tingnan mo, nagdahil sa katangan mo nasira ang buhok ko. Galit na galit ang boses ng babae. Pasensya na po kayo ma'am, may malalim lang po akong iniisip. Paghingi naman niya ng dispensa dito. Malalim na iniisip? Ang sabihin mo, sadyang tatanga-tanga ka lang talaga. Ano na lang ang gagawin ko ngayon sa buhok ko na sinira mo na? Lumapit agad sa kanila ang may-ari ng salon, habang ang ibang staff naman ay pinapakalma ang ilan pang mga customers na natatakot din dahil sa pagwawala ng babae. Anong nangyayari dito? Tanong ng may-ari habang ang babaeng sunog ang buhok ay tuloy pa rin sa pagwawala. Sinunog niya ang buhok ko! Habang nakaduro ito sa kanya. Felicity, ano na naman bang ginawa mo? Galit na tanong din sa kanya ng boss niya. Napatungo si Felicity. Sorry sir, hindi ko po kasi namalayan. May iniisip lang po kasi ako kanina. Mag-usap tayo mamaya, Felicity. Mariin na sabi ng bakla sa kanya habang nakaduro pa rin ito sa kanya. Kapag kuwan ay hinarap nito ang babaeng customer, napatuloy pa rin sa paghihisterya ang pagwawala. Ma'am, kumalma lang po kayo. Aayusin po namin ang buhok ninyo. Abay, dapat lang na ayusin nyo. Dahil hindi ko palalampasin ang ginawa niyang to. Hinawakan ni Felicity ang kaibigan ng staff para mailayo siya roon habang mahinahon na kinakausap ng bakla nila ang boss na babae. Ikaw naman kasi, Felicity. Bakit mo naman pinabayaan ang buhok ng client mo? Dismayadong sabi nito sa kanya. Napayuho siya. Nawala sa isip ko. Inaalala ko kasi ang anak ko. Ilang sandali pa ay lumapit na ang boss nila na bakla na sobrang galit na sa kanya. Ano ka ba naman, Felicity? Hindi ba't ang sabi ko sa'yo, kailangan mong alagaan ang buhok ng mga clients natin dahil sa oras na may masira tayong buhok, iyon ang magiging sanhe ng downfall ng salon na to. Pasensya na po sir, hindi na po mauulit ito. Talagang hindi na mauulit dahil mula ngayon, tanggal ka na sa trabaho na to. Po? Simula mo ng pag-aayos sa mga gamit mo at umalis ka na. Masisira pang negosyo ko nang dahil sa'yo. Kita mo? Dahil sa ginawa mo, ay nagalit ang isa sa mga loyal customers ng salon. Nagsusumamo na sinubukan niyang hawakan ang kamay nito. Huwag niyo naman po akong tanggalin sa trabaho, sir. Kailangan ko po ng trabaho na ito dahil nasa ospital ho ang anak ko. Tinabig nito ang kamay niya at marahas na nagsalita. Wala akong pakialam kung patay man ang anak mo. Umalis ka na dito sa salon ko bago mo patuluyan na masira ang salon. Lumuhod na siya ng tuluyan sa harap nito. Hindi siya maaaring mawala ng trabaho. Parang awa niyo na po. Kailangan ko ho ng trabaho na ito. Kailangan ho namin ito ng anak ko. Wala nga akong pakialam sabi eh. Umalis ka na. Patapos itong tabigin ang kamay niya ay tinalikuran na siya nito. Kahit anong pakiusap ni Felicity sa boss niya ay hindi na nito naawa sa kanya. Tuluyan na siyang nawalan ng trabaho ng araw na yon at hindi niya na alam kung ano pa ang gagawin niya. Ang trabaho niya lang naman ay ang tangi niyang inaasahan. Batid niya na parami na ng parami ang mga bayarin nila sa ospital. May-ari ng bahay na inuupahan nila ay nagmamadali ng makuha ang renta nila. Nagbanta pa na kung hindi niya agad maibibigay yon ay palalayasin na sila nito at itatapon na ang mga gamit nila. Sunod-sunod ang dagok na dumating sa buhay nila. Naaksidente ang anak niya at hanggang ngayon ay wala pa rin itong malay kahit na 1 linggo na ang nagdaan. Nawalan pa siya ng trabaho kaya hindi niya na alam kung saan siya kukuha ng pera para sa kanilang mga gastusin. Ngayon naman ay maaari pa siyang mawalan ng tirahan dahil hindi pa siya nakapagbayad ng renta nila. Ilang beses na siyang nag-apply sa ibang trabaho. Nagbabaka sakali na matanggap na siya subalit walang tumanggap sa kanya sa kadahilan ng full staff na raw siya.
Kaya naman kahit na isinumpa na ni Felicity na hindi na siya ulit babalik sa lugar kung saan siya dati nagtatrabaho, kahit pa nangako siya sa kanyang namayapang magulang na hindi niya nababalikan ang ganoong klase ng trabaho, wala siyang pinagpilian kundi ang bumalik. Madaling kumita ng pera roon at sa tulong ng dati niyang kaibigan na nagtatrabaho roon, tiyak na matatanggap ulit siya bilang server sa isang bar. Felicity? Bakit nandito ka ulit? Nagtataka na tanong sa kanya ni Trixie, ang dati niyang kaibigan na siya ring tumutulong sa kanya noon para makapasok siya sa club na ito bilang server. Kailangan ko ng tulong mo, Trixie. Mahinang sabi niya na ipinagtaka naman ni Trixie na natatandaan pa noong nagbitaw siya ng sumpa na kahit kailan ay hindi na siya muling tutuntong sa club kung saan naganap ang lahat. Kung saan niya unang naisuko ang kanyang pagkabiren, kapalit ang pera. Nagkunot noon nalo si Trixie. Ha? Bakit? Anong nangyari? Tulungan mo ako makapasok ulit sa club nito. Kailangan ko ng trabaho. Pakiusap niya na para bang ang gagawin niyang yon ang pinakamabisang paraan para masolusyonan agad ang lahat ng mga problema niya. Ha? Akala ko ba ayaw mo nang bumalik dito matapos ang lahat ng nangyari sa'yo noon? Naguguluhan na sabi ni Trixie. Kailangan ko ng pera para sa anak ko. Nabundol kasi siya. At hanggang ngayon, wala pa rin siyang malay. Natanggal ako sa trabaho ko sa salon. Palaki ng palaki ang mga bayarin namin kaya wala na akong ibang mapupuntahan. Nagsusumamo ang sabi niya. Ha? Ganun ba? Sige, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita na makapasok ulit dito. Bagay siyang umiti sa dating kaibigan. Salamat, Trixie. Kakausapin ko lang ang manager para malaman natin kung kailan ka makakapagsimula sa trabaho. Sabi pa nito. Sumunod naman siya papasok sa club. Pagkakbang niya palang papasok, ay bumalik na agad sa isip niya ang lahat ng mga nangyari noon. Lahat ng mga alaala niya sa lugar na ito ay tila alon na bumabalik sa isipan niya. Humuhugot siya ng malalim na paghinga para ikalma ang kanyang sarili. Kinausap ni Trixie ang bagong manager na isang bakla. Pinasadahan siya nito ng tingin habang ang mga mata ay kumikislap sa tuwa na para bang isa siyang diamante sa mga mata nito. Maganda siya, Trixie. Sexy at malakas din ang appeal. Pwede siya sa club natin. Tsak na maraming customers ang babalik sa atin kapag siyang nag-serve ng mga inumin nila. Puri nito at inayos ang buhok niya para makita naman ang kanyang makinis na balat. Ano ulit ang pangalan mo? Felicity po. Nauutal niyang sinabi. Felicity, sige, mamayang gabi maaari ka na magsimula sa iyong trabaho. Basta kapag nasa oras ka ng trabaho, huwag kang magiging mahiyain para marami ka rin makuhang tip mula sa mga malaki nating kliyente. Alam mo bang malaking bigayan ng tip dito dahil hindi lang basta-basta ang mga VIP customers natin. Malaking kikitain mo dito. Ngunit higit na mas malaki ang kikitain mo kung mag-extra service ka. Alam mo na kung ano yun. Hindi ko po gagawin yun. Aniya. Well, nasa sayo rin naman yun. Kung mag-o-offer ka man sa kanila ng extra service, pagiging server naman ang pinasok mong trabaho dito. Kaya kung yun lang din ang gagawin mo, ay walang problema yun. Malaking pasasalamat ni Felicity sa dating kaibigan dahil muli siya nakabalik sa kanyang trabaho. Katulad nga ng sinabi ng manager na si Vincent o mas kilalang Viance, kinagabihan ay nag-start na siya sa kanyang trabaho. Pagsiserve lang ng alak ang ginawa niya. Magbubukang liway-liway na nang makabalik siya sa ospital dahil iyon din ang pagkatapos ng trabaho niya. Mabuti na lamang at mabait at maalaga naman ng mga nurse kaya hindi nila pinapabayaan si Zamiel kahit pa mag-isa lang ito. Si Trixie naman ay pinahiram muna siya ng pera para mabayaran niya ang renta nila sa bahay nang sa ganon ay hindi sila mapalayas dahil sa 15 pa raw ang magiging sahod niya.
Malaking tulong nga ang tip na nakukuha niya sa mga VIP customers ng club dahil kahit papaano ay nakakabili siya ng pagkain niya. Dahil sa maganda siya at natatangi ang kanyang ganda kumpara sa ibang server, maraming mga nag-aalok sa kanya ng extra service kapalit ang malaking halaga ng pera subalit tumatanggi siya. Kailangan na kailangan niya ang pera ngunit may respeto pa naman siya sa kanyang sarili. Hindi niya na uulitin kung anong ginawa niya noon. Siguro naman kahit papaano ay maaawa pa sa kanya ang Diyos at gagawa pa ito ng paraan para tulungan siya upang hindi na ulit siya dumating sa punto na kailangan niyang ibenta ulit ang kanyang sarili. Felicity, pakibigay naman to sa customer sa table na yun VIP ang mga yun Be extra nice to them ha? Sabi ni Trixie sabay bigay nito sa kanya ng tray na may lamang alak. Sige, sagot niya. Tumulak na siya palapit sa table na may 4 na lalaki. Ang 3 ay may katabing magagandang babae na para bang mga artista. Isa lamang sa kanila ang walang kasama. Here's your drink, sir. Magalang na sabi niya sa mga ito, sabay yuko para ipatong ang tray sa lamesa. Napasipa lang isang lalaki nang makita ang kanyang itsura at ang cleavage niyang kitang-kita dahil sa pagyuko niya. Ang ganda ng isang to, dude. Parang anghel, Dinig ni Felicity na sabi ng isang lalaki sa mga kasama. Sumipol ulit ang isa pang lalaki. Ganda nga. Miss, nag-offer ka ba ng extra service? I'm willing to pay. Kahit na magkano pang halaga mo, kayang-kaya kong bayaran. Basta ikaw makakasama ko mamayang gabi sa kama. Nang matapos niyang mailagay sa mesa ang mga inumin nila, kinuha niya ulit ang tray at nag-angat ng tingin sa lalaking nagtanong nun sa kanya. Magalang ng ngiting isinukli niya rito bago sumagot. Pasensya na po pero hindi po ako nag-o-offer ng ganon. Sayang naman, you're exactly my type. Pinasadahan pa siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Baka magbago pa ang isip mo. Tigilan mong babae, Martin. Saway ng lalaking may mas malalim na tinig kaya si Felicity ay napatingin din sa lalaki. Namilog ang mga mata niya sa gulat nang makita kung sino itong lalaki. Ikaw, bulalas na Felicity sa nangangatal na boses. Sinalubong nito ang tingin niya. Ang itim at madilim nitong mga mata ay wala man lang makita na kahit kaunting senyales na nakilala siya nito. Do I know you? Ikaw ang ama ng anak ko. May anak tayo. Sabit niya dahil hindi siya maaaring magkamali. Ang lalaking ito, ang ama ni Zamiel. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng 1 milyon kapalit ng isang gabi. 9 na taon na ang nakakaraan. Nakakunot naman ang noo ng lalaki. What are you talking about? Nagkaroon tayo ng anak. Walang taong gulang na siya ngayon. Halos magsumamo sa Felicity para lang paniwalaan siya nito na may anak na sila. Ang lalaki na may halos gustong matawa sa kanya. Nababaliw ka na ba, miss? Hindi. Talagang may anak tayo. Baliw bang babaeng yan? Anong pinagsasabi niya kay Josiah? Natatawa na sabi naman ng isa sa mga kaibigan nito. Baliw na nga sigurong babaeng yan. Sang-ayon naman ng isa pa. Hindi niya alintana ang mga sinasabi nila. Nananatili siyang diretsong nakatingin sa lalaki na Josiah raw ang pangalan. Kailangan niya itong mapaniwala na may anak talaga siya. Kailangan nitong makilala ang anak nila. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout sa ating mga tagapakinig na sina Corazon Mendoza at Rick de Guzman from Saudi Arabia. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Maniwala ka sa akin. May anak tayo. Baliw na talagang babaeng yon. Komento ng isa pa sa mga kaibigan nito. Bago pa man siya makagawa ng isang malaking iskandalo roon ay inilayo na siya ni Trixie. Ang 3 kaibigan ni Josiah ay sinundan sila ng tingin at napapailing pa.
Ano ka ba naman, Felicity? Bakit mo naman ginawa yun? Isa yun sa pinaka-VIP customers at once in a blue moon lang kung pumunta yun dito. After 5 years, ngayon nga lang ulit nagpakita yun dito tapos tinakot mo naman. Inis na sabi sa kanya ni Trixie. Pero kailangan namin mag-usap. Kailangan siya ng anak namin. Kailangan ko ng tulong niya para sa anak namin. Nagsusumamo na sabi niya. Ang mabuti pa, uminom ka muna ng tubig. Baka sa sobrang dami ng mga iniisip mo ay kung ano-ano na yung sumasagi riyan sa isip mo. Tumango si Trixie sa bartender na agad naman na nagsali ng tubig sa baso at inabot kay Trixie na ibinigay naman ito sa kanya. Pero, eto, uminom ka at pakalmahin mo muna yung sarili mo. Ako na muna ang bahala sa kanila. At pag maayos ang pakiramdam mo, saka ka na lang bumalik sa trabaho. Magpahinga ka na lang muna dito. Gusto pa sana niyang makausap ang ama ni Zamiel para masabi niya dito ang lahat ng kailangan niyang sabihin tungkol sa kanilang alak, subalit umuwi na pala ito kaya hindi niya nasabi dito ang lahat. Ganun pa man, masaya sa Felicity dahil alam niya na kung saan mahahanap ang ama ni Zamiel at alam niya na rin kung ano ang pangalan nito. Josiah. Iyon ang pangalan nito. Tsak na matutuwa ang anak niya kung sakaling malalaman nito ang tungkol sa ama nito. Matagal na rin kasing hinihiling sa kanya ni Zamiel na malaman ang pangalan ng ama, subalit hindi niya masagot dahil hindi niya alam kung ano. Nahanap ko na ang papa mo, anak. Josiah raw ang pangalan niya pero hindi ko alam kung anong apelyido niya. Hayaan mo at aalamin ko kung ano. Masaya rin ako, anak. Masaya ako dahil matapos ang mahabang taon ay nakita ko ulit siya. Subalit hindi siya nakinig sa akin nung sinabi ko sa kanya na may anak kami. Iniisip pa nila ng mga kaibigan niya na baliw raw ako. Kwento niya sa kanyang anak na hanggang ngayon ay wala pa ring malay. Nakaupo siya sa tabi nito habang hawak ang isa nitong kamay. Pasensya na, anak, ha. Pasensya ka na kung hindi agad siya naniniwala sa akin. Pero huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mapaniwala siya na may anak na kami. Gagawin ko ang lahat para makita at makilala ka niya. Para magkasama na kayo. Samantalang matapos ang nangyari sa club, inaasar si Josiah Mercaverde ng mga kaibigan niya na nagkaanak na daw pala siya sa isang prostitute na hindi naman ikinatuwa ni Josiah na marinig. Hindi dahil sa na-offend siya sa sinabi nilang may anak siya sa isang prostitute, kundi dahil masyado nilang ibinababa ang puri ng isang babae dahil lamang sa tinanggihan sila nito nung nag-offer sila ng halaga para sa extra service na hindi naman ginagawa ng babae. Tigilan niyo na ang babaeng yun. Saway ni Josiah sa kanyang mga kaibigan na patuloy pa rin sa pang-aasar sa kanya. Bakit? Pinagtatanggol mo na ang babaeng yun? Baka naman pala totoo na may anak na talaga kayo. Tumatawa na sabi naman ni Martin. Kung meron man, ano naman ngayon? Napailing siya sa kanyang mga kaibigan. Wala naman siyang kasalanan sa inyo. Bakit kayo affected? Well, that girl is crazy. May masama siyang plano sa'yo. Pagdadahilan ni Kevin. Don't you think I wouldn't know? Napailing ulit siya bago humilig sa kinauupuan. Tigilan niyo ng babaeng yan. Wala siyang kasalanan sa inyo. Kayo lang ang gumagawa. Naiirita na siya sa mga kaibigan niya kung kaya'y iniwan niya sila doon sa loob ng kanyang opisina. Hindi naman mawala sa isip na Josiah ang babae sa club. Ang babaeng nagsabi na may anak daw sila. Kung kaya kinagabihan ay nagpa siya si Josiah na magtungo ulit sa club para lang makita ang babae na yon at na makapag-usap din sila. Lumapit si Josiah sa counter kung nasaan ang babae na sa tingin niya ay kaibigan ng babae na nagsabi sa kanya na may anak sila at siya ring pumigil dito. Miss? Pagkakuha niya sa atensyon nito kung kaya ay agad itong lumapit sa kanya. Bakit po, Mr. Mercaverde? Kinuha ni Josiah ang baso na may lamang alak at nagtanong. Can I ask you something? Sure, Mr. Mercaverde. Pwedeng-pwede po. Tiningnan niya ang direksyon ng babae na dahilan kaya nandito siya at nagsiserve ng mga inumin ng customer. About that girl, ano ulit ang pangalan niya?
Sinundan din ng babaeng kaharap niya ang kanyang tingin at nakita nito kung sino ang tinutukoy niya. Felicity. Felicity Zamora po. Pero Feli po ang tawag namin sa kanya dito. Tumangutango si Josiah. Nanatili ang tingin niya sa babae bago niya tinunga ang alak sa hawak na baso. Ibinilik niya rin ang tingin sa babaeng kaharap na ang tingin ay na kay Felicity pa rin. May anak na ba talaga siya? Tanong niyang muli. Opo, may anak siyang lalaki. Anong pangalan ng anak niya? Zamiel Zamora. Iyon pong pangalan ng anak niya. Inilapag ni Josiah ang baso sa countertop. Ang pangalan ng ama ng anak niya? Alam mo ba kung ano? Naku, hindi sir eh. Really? Opo. Matagal na ba siyang nagtatrabaho dito? 9 years ago po naging server din siya dito. Dahil kailangan niya raw ng pera para sa kanyang ama. Pero may isa raw na VIP customer nagbigay sa kanya ng pera matapos may mangyari sa kanila. Naging sapat ang pera na yon para pampapagamot sa kanyang ama. Nung nalaman niya nagdadalang tao siya, tuluyan na siyang umalis sa pagiging server at naghanap siya ng ibang tingin niya ay mas marangal na trabaho. Mas lalo naman siyang naging curious sa dahilan ni Felicity para bumalik sa trabaho nito sa club. Bakit siya bumalik sa trabaho niya dito? Tanong niyang muli. Ay nung 1 linggo lang po siya bumalik dito. Kailangan raw po kasi niya ng pera. Paliwanag ng babae. Is that so? Tumangutango naman ang kaibigan ni Felicity sabay hinga ng malalim. Alam niyo sir, sobrang kawawa niyang si Feli. Matagal na kami magkaibigan pero hindi talaga siya mawalan-wala ng problema. Alam mo yung parang napakalaki na naging kasalanan niya sa mundo? Nagkunot noon naman si Josiah. Bakit? Kasi ayaw naman kasi niya talaga sa trabahong to dahil ayon sa kanya ay nati-trigger daw ang trauma niya nung na-rape siya nung dalagita pa lamang siya. Pero wala siyang ibang choice. Nung 1 linggo rin daw kasi natanggal siya sa trabaho niya sa isang salon dahil nasunog niya ang buhok nito. Sobrang kailangan niya raw ng pera kaya bumalik na siya dito. So why does she need money so badly? Dahil po sa anak niya. Bakit? Ano nangyari sa anak niya? Sensitibo po ang impormasyon na yon. Kailangan kong malaman. Hindi ko sasabihin sa iba. Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong dahilan? Pakiusap niya. Bagaman halata pa dito ang pag-aalangan ay nagbuntong hininga ito ng malalim at sinabi rin sa kanya ang totoo. Nasa ospital po kasi ang anak niya ngayon. Nabungguro ng humaharurot na kotse. 2 linggo na ang comatose. What? Bakit po Mr. Macaverde? Nagtataka na sabi ng kaibigan ni Felicity. Oh, nothing. Nothing. Pinagmasdan niyang muli si Felicity at nang makita niyang pagod na ito at tila ba binabastos ng ilang customers na lalaki, uminom siya sa kanyang baso bago tumayo at nilapitan ito. Bigla niya rin itong hinawakan sa braso kaya nabigla ito. Bitaw! Hindi nito natuloy ang sasabihin na makitang siya ang humawak dito. Let's talk. Malamig yung sabi habang diretso nakatingin sa mga mata nito. Nangilahin ni ito palayo roon, wala nang nagawa si Felicity kung hindi ang magpatianod sa kanya. Gulat din silang sinundan ng tingin ng ilan sa mga katrabaho nito. Lalo na nung kaibigan ni Felicity na nagtataka at nabigla. Bakit po sir? Tanong sa kanya ni Felicity noong nasa malayo na sila. Ang sinasabi mong anak natin, dalhin mo ako sa kanya. Natigilan ito sa gusto niya mangyari. Po? Ngayon mismo. Gusto kong makita ang batang sinasabi mong anak natin. Nakita niya ang galak sa mga mata nito. Pero may trabaho pa ho ako. Hindi ho ako pwedeng umalis lalo pat may warning na ako mula sa manager dahil sa nangyari nung isang gabi na ginulo ko kayo. Baka mawalan ako ng trabaho. Kailangan namin ito ng anak natin. Nagtiimbagang si Josiah.
I'll ask my people to do your work in your behalf para hindi ka mawala ng trabaho kung aalis ka nang wala sa oras. Kailangan ko lang siya makita. Tumango naman si Felicity. Sige po. Tinawagan muna ni Josiah ang sekretary niya at nag-utos na magpadala ng isa sa mga tauhan niya sa club para gawin ang trabaho ni Felicity. Nag-offer lang siya na kung sino ang gagawa ng trabaho na yon ay may increase sa sahod nila. Nang masiguro na may tauhan niya na ang pupunta sa club, bumalik na si Felicity sa loob para ipaalam niya ito. You're the manager? Tanong ni Josiah sa bakla na tumango naman. Good. Hiramin ko lang muna si Felicity, but don't worry. I already asked my secretary na magpadala siya ng tauhan ko dito to do her job. Kailangan lang namin na umalis ng mas maaga ngayon. Nakita niya ang pagtataka sa mukha ng bakla nang tumingin ito kay Felicity pero tumango pa rin sa kanya. Sure, Mr. Mercaverde. Hawak niya pa rin ang kamay ni Felicity nung umalis sila. Sa parking lot, pinagbuksan niya ito ng pinto ng sasakyan niya. Pumasok ka na sa loob. Nag-aalangan siya nitong tiningnan pero tumango. Salamat po, sir. Nang makapasok na ito sa loob ay sinara niya ang pinto bago ito umikot at pumasok na rin sa loob. Pinaandar niya agad ang sasakyan niya at tinanong kung saang hospital ba nakakonfine ang anak nito na sinasabi nitong anak daw nila. Nabigla pa nga si Josiah dahil ang ospital na binanggit nito ay ang ospital na pag-aari ng kaibigan niyang si Lash. Sa ospital kung saan siya nag-donate ng dugo sa isang batang lalaki na nasa emergency just few weeks ago. Yung sinabi mong may anak na tayo, totoo ba talaga yon? Talaga ba nagkaroon tayo ng anak? Tanong ni Josiah sa babaeng nasa passenger seat. Naramdaman naman ni Josiah ang pagtingin nito sa kanya. Opo, ako po ang babaeng na binigyan mo ng 1 milyon noon. May nabuo pa sa nangyari sa atin at iyon ang anak kong si Zamiel. Muntik niya nang maapakan ng break dahil sa sinabi nito. He can't believe na ito pala ang babaeng yon. The one who gave him her virginity. At bilang kapalit ay nag-iwan siya dito ng 1 milyon. Is it really you? May pagdududa niya pang sinabi. Tumango naman si Felicity. Ako ang babaeng yan. Tanda mo pa ba kung anong nangyari nung gabing yun? Of course, hindi niya makakalimutan ang araw na yon. That day was the day he caught his fiancée cheating on him with his father. Durog na durog ang puso niya noong malaman niyang niloloko siya ng babaeng pakakasalan niya. At ang kabit pa nito ay walang iba kundi ang kanyang ama. Nang gabing yon ay naghanap siya ng comfort sa iba nang sa ganon ay makalimutan niyang pambababoy sa kanya ng kanyang ama at ang dati niyang fiancée. He found the comfort he'd been seeking in the arms of a woman whose name he didn't even know. Hindi niya lang alam na ang babaeng yon ay isa palang birhen. So, after what happened to them, nag-iwan siya dito ng 1 milyon. Hindi niya lubos akalain ang babaeng yon ay ang babaeng ito. At maaari may katotohanan ng mga sinasabi nito na nag-aanak nga silang dalawa. Sa totoo lamang ay ayaw niyang paniwalaan yon, subalit hindi niya maaalis sa kanyang pag-asa na baka ay totoo nga. Baka sakali. Pagdating nila sa ospital, diretso na sila sa ICU kung nasaan si Zamiel. Ang pangalan ng anak ni Felicity. Nasa hallway pa lamang sila, nakasalubong na nila si Dr. Lash. Josiah? Kunot noon na sabi ni Doc Lash nang makita siya nito. Why are you here? Bumaling ang tingin niya sa batang lalaki na nakaratay sa kama. Dadalawin ko ang bata. Sinong bata? Ang pinagdonatan mo ng dugo? Tumango siya. Iya? Kasama mo pala ang kanyang ina. Nasa ICU ang bata ngayon. Comatose siya. Kung ganon, tama nga ang nasa isip niya. Ang batang nasa emergency room na kailangan ng agarang blood transfusion kaya nag-donate siya. At ang anak ni Felicity na sinasabi nitong anak nila ay iisa lang. I want to see him, sabi niya kay Lash. Tumango ito. Sasamahan ko na kayo. Doon din naman ang punta ko para makita ang lagay niya. By the way, Ms. Zamora, siya nga pala ang taong nag-donate ng dugo para sa anak mo nung dinala siya dito. He is Josiah Mercaverde, kaibigan ko. Gulat na tiningnan niya sa Felicity.
Maraming salamat sa ginawa mo, Josiah. Bahagya lamang siyang tumango at sumunod na sila kay Lash patungo sa ICU. Pagpasok nila sa ICU, nakuha niya agad ang nakaratay na bata sa kama. Maraming mga aparatos sa tabi nito. May tube din na nakasalang sa bibig kaya bahagya iyan na nakaawang. Ang puting benda sa ulo nito ay natatakpan pati ang noo. Only proves na sobrang malala talaga ang pinsala na natamo nito dahil sa pagkabangga ng kotse dito. Umaayos naman na ba ang lagay niya? Tanong ni Josiah sa doktor. Yes. Kahit papaano nagre-respond ng katawan niya sa mga gamot na ibinibigay namin sa kanya. Paliwanag ni Dr. Lash. Kung gano'n ang ibig sabihin ba nun ay maaari nang gumising siya? Umaasa ang timbre ng kanyang tinig. Umiling si Dr. Lash. Hindi pa rin natin masasabi kung kailan nga ba siya magigising. Bagaman nagre-response ang katawan niya sa gamot, ay wala pa rin kasiguraduhan ang pagising niya. Pero wala naman kayong dapat na ipag-alala dahil hindi naman kami tumitigil sa pag-aalaga sa kanya. Gagawin namin ang lahat para mailigtas siya. Nananatiling nakatingin si Josiah sa batang lalaki. Nakahahabag ang itsura nito at sa kaibuturan ng kanyang puso, nakakadama siya ng kakaiba para sa batang to. Para bang napakalaki ng koneksyon nito sa kanya, na para bang matagal na silang magkakalala. At hindi maitatanggi na may galit din siyang nararamdaman para sa taong bumangga kay Zamiel. Josiah, pwede ba tayong mag-usap sa office ko? Maya-maya ay tanong sa kanya ni Last nang matapos nito sa pag-check na kalagayan ni Zamiel. Okay, tiningnan ni Josiah si Felicity na nasa tabi ng anak. I'll be right back. Tumango lamang sa kanya si Felicity at si Josiah naman ay nasumunod na lamang kay Doc Lash hanggang sa opisina nito. Gusto ko lang na ipakita ito sa'yo. Seryoso na sabi ni Doc Lash at may inilabas itong records na ikinakunot ng kanyang noo. I ran several tests on the child's body to determine if there were any remaining injuries. And when I examined his DNA, I decided to compare it with yours. And they're almost identical. Si Doc Lash din ang kanyang doktor kung kaya alam nito ang DNA niya at kung ano pang bagay sa kanyang katawan na maaari nitong i-compare kay Zamiel. Maaaring anak ko nga ang batang yun? Sambit niya. Iyan nga rin ang una ko naisip matapos ko makita ang lahat ng to. Especially considering na match din ang dugo ninyo. Kaya nga nakapag-donate ka sa kanya ng agaran when he badly needed it. Kung ganon ay maaari nga totoo ang lahat ng sinabi ni Felicity na nagkaroon sila ng anak. It's been 9 years mula nang may nangyari. 1 o 2 buwan na lang ay 10 taon na ang lumipas at ang time-lapse ay match ng edad ngayon ni Zamiel. Maaari ka ba mag-run ng DNA test sa aming dalawa? I want to make sure if anak ko ba talaga ang batang yun. Pakiusap niya kay Doc Lash. Biglang gusto niyang malaman kung talaga bang ama na siya. Sure, but you need to wait for a week for the result. I understand. Matapos niya makipag-usap kay Doc Lash, bumalik na siya sa ICU kung saan naabutan niya si Felicity na hawak ang kamay ng anak at kinausap ito. Kumain ka na ba? Tanong niya kay Felicity kaya sandali siya nitong nalingon. Hindi pa. Mahinang sagot nito. I'll order food. Hindi pa man ako nagugutom. Hindi niya ito pinakinggan at nag-order na siya ng pagkain para dito. Pagkatapos ay lumapit na siya sa tabi nito at tinitigan ang mukha ng bata na may malaking hawig sa kanya. Can you tell me what happened to him? Tanong niya kay Felicity. Ayon sa investigasyon, nabunggo siya ng isang sports car. Tapos tumala po ng anak ko, bigla niya na lang yung iniwan sa daan. Munti kayaan na namatay doon. Mabuti na lamang at may ilang taong nakakita kaya nakahingi sila ng tulong sa mga pulis at siya ang nagdala sa kanya dito. Natatandaan nga ni Josiah na 3 pulis ang nakita niya noong dinala dito sa ospital ang isang dugoang batang lalaki. Biglang luminaw sa memorya niya ang imahe ng batang lalaking duguan at bigla ring umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Nahuli na ba kung sinong may gawa nun? Seryoso na tanong ni Josiah. Hindi pa.
Malumbay naman ang tono ng boses ni Felicity. Pinaghaharap pa rin ng mga pulis ang driver. Subalit mayaman na nakabangga sa anak natin. Kaya nahihirapan ng mga pulis. I'll help. Seryoso na sabi niya. Ha? Tutulong ako sa pagpapaimbestiga para mahanap agad ang may gawa nito. Tumango sa Felicity at nagpasalamat sa kanya. Noong dumating ng in-order niyang pagkain, sinabihan niya sa Felicity na kumain muna dahil masyado na itong nalilipasan ng gutom. At habang kumakain si Felicity, si Josiah naman ay nakaupo sa silya na nasa tabi ng kama. Hindi niya pa sigurado kung talaga bang anak niya ang batang to. But one thing is for sure, igaganti niya ito sa taong dahilan kaya ito nandito ngayon sa ospital. Pasensya na sa nangyari sa anak natin, Josiah. Nakakunot noon na binalingan ni Josiah si Felicity dahil sa sinabi nito. Bakit ka humingi ng pasensya sa akin? Napatungo ito. Ani mo'y sinisisi ang sarili sa lahat ng nangyari. Dahil hindi ko siya naalagaan at nabantayan ng maayos. Kaya nangyari sa kanya ito. Matagal ka nang gustong makilala ni Zamiel. Matagal ka niyang gustong makita at makasama pero hindi namin lubos akalain na sa ganitong paraan pa matutupad ang pangarap niyang iyon. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa kanya. Malumanay niyang sinabi. Kasalanan ko. Tumingin ito ng diretso sa mga mata niya. Hindi ko siya nabantayan ng mabuti. Noong kailangan niya ako, nasa malayo ako. You're working kaya ka nasa malayo dahil nagtatrabaho ka. Hindi mo kasalanan na nangyari ito sa kanya. Walang may gusto na mangyari ito sa kanya. Sa anak natin. Sa lumipas sa 1 linggo ay pabalik-balik si Josiah sa ospital at minsan naman ay sa club kung saan nagtatrabaho si Felicity para mabantayan niya ito at sabay silang tutungo sa ospital kung nasaan naman si Zamiel. Hindi maitatanggi na maganda talaga si Felicity. Kung tutuusin ay para itong isang anghel kung kaya hindi na nakakapagtaka kung marami ang mga nagkakagusto dito at mga halang ang bitukang mga lalaki na balak itong gawan ng masama. Sa tingin ko ay kailangan mo nang tumigil sa trabaho mo sa club. Seryoso na sabi ni Josiah kay Felicity habang nagda-drive. Nasa passenger seat ito. Suot ang coat niya dahil masyadong revealing ang suot nito para sa trabaho. Ha? Bakit? Sinulya pa niya ito. Your job is dangerous. Marami mga nagbabalak na gumawa ng masama sa'yo. May mga security naman ng club na yun at hindi rin naman kami pababayaan ng boss namin. Sabit nito. I know, pero hindi mo kailangan na patuloy na magtrabaho roon. Matama niyang sabi. Sinabi na sa akin ng kaibigan mo ang lahat. Ayon sa kanya, ay hindi mo naman kagustuhan na bumalik sa trabaho mong yan dahil nangako ka rin sa iyong anak at ama na hindi na babalik sa ganoong buhay. You just didn't have a choice. Narinig niya ang malalim nito na pagbuntong hininga. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang pumasok doon. Malaking sinasahod ko roon. Dumagdag pang mga tip ng katulad mong VIP customers. Wala na akong ibang trabaho kundi yan lang. Kailangan ko ng trabahong yan para sa amin ni Zamiel at para mabayaran ko ang lahat ng mga bayarin ko. Hindi ako pwedeng umalis sa trabaho kong yan dahil kung aalis ako, wala akong ibang pagkukunan. But I'm here. May bahid na inis niyang sinabi. Muli namang napabaling ang tingin ni Felicity sa kanya. Huh? I said I'm here. Tiningnan din siya nito. Nakatiim ang bagang ni Josiah at halatang inis. Hindi mo kailangan na patuloy na pumasok sa trabaho mong yon. Now that I'm here. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang kailangan mo. Kung ano ang kailangan niyo ni Zamiel. At ibibigay ko. Pero hindi mo kailangan gawin yon, Josiah. Wika nito. Umigting ang panga ni Josiah. Ang sabi mo ay ako ang ama ni Zamiel, right? Kung ganoon ay hayaan mo ako na pangatawanan ng pagiging ama ko sa kanya. Isa pa, hindi matutuwa si Zamiel kapag nalaman niya na pinasok mo ang trabahong ayaw na ayaw mo para lamang sa kanya. Na-appreciate ni Josiah ang lahat ng ginagawa ni Felicity para sa kanilang anak. Malaking paghanga niya dito dahil lahat ng ito ay gagawin
para kay Zamiel. Ngunit ngayon na nandito na siya, ngayon na kaya niya namang tumulong at ibigay sa mag-ina ang mas maayos sa buhay, ay hindi niya maaaring hayaan na patuloy na pumasok si Felicity sa trabaho na isinusukan nito. Napatungo si Felicity bago sumagot. Pag-iisipan ko. Pagdating nila sa ospital, sinalubong sila ni Dr. Lash. Nadala na ang resulta ng DNA test. Inaasahan naman ni Josiah kung ano ang magiging resulta. Dahil kahit maging sa kanyang sarili, ramdam niya na may malaking koneksyon talaga si Zamiel sa kanya. The result was positive. Siya ang tunay na ama ni Zamiel. Hindi nagkamali ang kutob niya. Nagbunga nga ang nangyari sa kanila ni Felicity noon. Subalit bakit ganito? Bakit kung kailan alam niya nang may anak siya at malaki na ito, saka naman nagkaganito ang kalagayan ni Zamiel? Pasensya na kung ngayon lang ako magpapakaama sa anak natin. Hindi ko alam na may anak tayo. Hindi sumagi sa isip ko noon na magkakaanak pala tayong dalawa. Matama na sabi niya kay Felicity. Ayos lang yun. Ang mahalaga ay mapanagutan mo ang anak natin. Matagal niya nang gustong makita at makasama ka. Habang may maliit naman ang ngiti sa labi ni Felicity habang sinasabi iyon. Josiah took a deep, shaky breath habang nakatingin sa kanilang anak. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Zamiel at ipinaramdam niya sa kanyang anak ang init ng kanyang pagmamahal para dito. I wonder how he felt, waiting for me to finally show up and be the father he needed. I wonder what he thinks of me. He must have felt so lonely. Malungkot ang tono ng boses na Josiah. Marahil ay iniisip niya na hindi ko siya gusto kaya hindi ako nakapagpakita sa kanya at hindi rin ako nagpakaama sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi ganun mag-isip sa iyo ang anak natin. Lumapit sa tabi niya si Felicity kaya tiningala niya ito. Mahal na mahal ka niya. Kahit pa hindi niya alam kung anong pangalan mo, kung anong itsura mo o kung may pag-asa bang magkakalala kayo. Mahal na mahal ka pa rin ang anak natin. Palagi kanyang iniisip. Palagi niyang ipinagdarasal na sana ay magkita at magkasama na kayo. Puro maganda rin ang lahat ng mga sinabi niya tungkol sa iyo. Sabi niya na kaya ipinanganak siya na sobrang gwapo dahil sa maganda raw ang lahi ninyo. Napangiti naman siya dahil sa sinabi nito. Inabot niya ang kamay ni Felicity para hawakan ito kaya nagtataka na tiningnan siya nito. Thank you for being a good mother to our son, Felicity. Salamat at pinalaki mo siya ng maayos. At kahit na wala ako sa tabi niya, habang lumalaki siya, hindi mo na ako pinagkaitan ng pagmamahal ng anak natin. Pangako ko na babawi ako sa lahat ng mga pagkukulang ko sa inyo. Babawi ako. Pangako ko yan sa iyo at sa anak natin. Nangako si Josiah sa kanyang sarili na magiging isang mabuting ama siya at babawi siya sa lahat ng mga pagkukulang niya dito. Patuloy pa rin ang pag-iimbestiga nila para mahanap ang taong nagmamay-ari ng sports car na bumangga sa kanilang anak. Subalit wala pa rin nakukuha na sapat na impormasyon ng mga pulis. Kung kaya'y nagpasya na si Josiah na gamitin ang kanyang koneksyon para mapadali ang paghahanap nila. Raul Moreno. Yan daw ang may-ari ng sports car na bumangga sa anak ninyo, sir. Seryoso na sabi sa kanya ng sekretary niya. Iyan nga lang sa mga oras na nabangga ang anak ninyo. Tila hindi naman raw si Raul Moreno ang nagdadrive kundi ibang tao. Dahil ayon sa investigation team ng kumpanya, ibang-iba raw ang pagdadrive ni Raul Moreno nung nag-test drive siya kesa sa kuha sa CCTV nung nabunggo si Zamiel Zamora. Nagtiimbagang siya. Hanapin yung kinaroroonan ng taong yan. Wala akong pakialam kung sino man ang nagdadrive nung araw na napahamak ang anak ko. Gusto ko na lahat ng may kasalanan sa anak ko ay mapanagot. Huwag po kayo mag-alala, sir. Magaling po ang nag-handle ng kasa ng anak ninyo. Tsaka ko na mahuhuli ang may sakay at mapapanagot agad ito. Kung dati, opisina, bahay at club lang ang route ni Josiah, ngayon ay nagbago na nang alam niyang meron siyang anak. Hindi lamang isang naghihintay sa kanya kundi ganon si Felicity na pumayag na rin sa pakiusap niyang huwag na itong bumalik sa trabaho nito sa club.
Pagdating niya sa ospital, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makitang umiiyak si Felicity. Mabilis siyang lumapit dito. Anong nangyari, Felicity? Bakit umiiyak ka? Nag-aalala na tanong niya dito. Josiah, gising ng anak natin. May malay na siya. Masayang balita nito sa kanya. Talaga? Masayang aniya. Oo, bago ako lumabas nakita ko nagmulat ang mga mata niya. Nasa loob si Doc Lash para ma-check niya ang lagay ni Zamiel. Bagaman sobrang saya dahil sa wakas ay nagkamalay ng kanilang anak, patuloy sa pagbuhos sa mga luha nito kung kaya iniyakap niya ito ng mahigpit. Inintay nila na lumabas si Doc Lash mula sa ICU. Nang makita ni Josiah ang ngiti ng doktor, alam niya na agad na maayos na ang lahat. Nagising na siya. Ligtas na siya at hinahanap niya kayong dalawa. Nagkatinginan silang dalawa ni Felicity bago sabay silang pumasok sa loob ng ICU. Nakaupo si Zamiel sa kama nang pumasok sila at nang makita nito ang ina, biglang lumawak ang ngiti sa mga labi nito. Mama! Masiglang boses ni Zamiel. Si Felicity naman ay agad na lumapit kay Zamiel at niyakap ang kanilang anak ng sobrang higpit habang paulit-ulit itong sinasabi kung gaano itong natutuwa ngayon na may malay na ulit ito. Si Zamiel naman ay humingi ng tawad sa ina kasi kahit daw binilitan na ito ng mama nito na huwag lalabas ng bahay habang hindi pa nakakauwi mula sa trabaho ang ina ay sumusuway pa rin ito at lumalabas pa rin ang bahay nila. Si Josiah ay nakatayo rin doon. Ang luha ay nangingilid sa mga mata hanggang sa ang nagtataka na tingin ni Zamiel ay bumaling sa kanya. Sino po siya, Mama? Nagtataka na tanong ni Zamiel sa ina. Nilingon siya ni Felicity at ngumiti. Siya ang papa mo, anak. Siya ang ama mo na matagal mo nang hinahanap. Natigilan si Zamiel at hindi makapaniwala habang nakatingin sa kanya. Talaga po, Mama? Siya po talagang papa ko? Napangiting tumango naman si Felicity sa kanilang anak habang ang luha nito ay patuloy pa rin sa pagdaloy. Oo, anak. Lumapit si Josiah sa anak. Ang kanyang mga luha ay pumapatak na rin. Nang tuluyan na siyang makalapit, niyakap nito ng mahigpit at pakiramdam ni Josiah ay may mainit na kamay ang mahaplos sa kanyang puso nang tawagin siya nitong papa sa mahina ngunit puno ng galak na boses. Sobrang masaya ang puso ni Josiah ngayon na maayos ang kalagayan ng kanilang anak. Masaya siyang wala ng banta sa buhay nito. At higit sa lahat, masayang-masaya rin ang kanilang anak dahil nabuo na ang kanilang pamilya. Papa, pangako na kahit ano pa man pong mangyari, hindi na po tayo maghihiwalay. Pangako mo, Papa? Nakangiti na tumangutango si Josiah tsaka hinaplos ang ulo ng anak. Oo, pangako yan. Anak. Yay! Isa na po tayong masaya at buong pamilya. Dininig na po ni God ang lahat ng panalangin ko. Sobrang saya ko po. Yumakap ulit sa kanya si Zamiel. Mabuti na lang po at kasama ka po namin, Papa. Sobrang masaya po ko. Matagal ko na rin po kasing pinagdasal na mangyari po ito. Masaya rin ako, anak. Bago niya hinagka ng noo ng anak. Sobrang masaya ang Papa. Pangakong babawi ako sa inyo sa lahat ng mga pagkukulang ko. Sa kabilang banda naman ang matandang si Don Carlos Mercaverde, ang ama ni Josiah Mercaverde ay nakaluhod sa harap ng asawa nitong si Amanda at ang kalaguyo ni Amanda ni si Raul Moreno. Nakagapos ang matandang Mercaverde at nagsusumamo na huwag itong papatayin. Subalit ang bata nitong asawa na dati ring fiancé na nag-iisang anak ni Don Carlos na si Josiah ay humahalakhak. Umaasa ka ba talaga na darating ang anak mo at ililigtas ka niya, sweetheart? Puno naman ang panunuya na tanong ni Amanda sa asawa. Nilagay nito sa pagitan ng labi ng hawak na sigarilyo. Nakalimutan mo na ba kung anong ginawa mo sa nag-iisa mong anak, sweetheart? Nang dahil sa'yo, lumayo ang loob niya sa'yo. Nang dahil sa'yo, isinumpa ka ng sarili mong anak na dati ay iniidolo ka. Nang dahil sa'yo, ang lahat na nangyari, kaya huwag ka nang umasa na darating para iligtas ang kanyang ama na pinaka-minamumuhuyan niya. Nagtagis ang panga ng matandang Mercaverde dahil sa labis na galit. Ikaw ang may kasalanan sa lahat. You cheated on my son at nilandi mo ko. Mas lalo pang napahalakhak si Amanda dahil sa tuwa.
Nagpalandi ka, Carlos. Nagpadala ka sa kamandag ko kung kaya nangyari ang lahat ng to. Kung sana lang pinigilan mo ang sarili mo noon at kung sana lang ay mas nangibabaw sa iyong pagmamahal at respeto mo sa iyong anak, hindi siya lalayo sa iyo. Pero anong ginawa mo? Mas pinili mo ako kaysa sa kanya. Sinubukan ni Carlos na makabawala sa pagkakatali niya, subalit mas lalo lamang siyang pinagtawanan ni Amanda at ng kalaguyo nito. Kapag nakatakas ako dito, humanda ka. Dahil sasabihin ko kaagad sa anak ko ang lahat ng masama mong plano. Pagbabayaran mong lahat ng to. Humakbang si Amanda palapit sa asawang nakaluhod. Malaki pa rin ang ngisi nito at kasabay ng paglabas ng usok mula sa bibig nito. Too bad. Hindi mo na masasabi sa anak mo ang lahat ng gusto mong sabihin dahil wala na siya. Nauna na siyang mawala sa iyo. Nakangisi pa rin na sabi ni Amanda. Anong ibig mo sabihin? Pinatay mo rin ba ang anak ko? Oh, walang pag-aalinlangan na sagot ni Amanda. Wala na si Josiah. Patay na ang anak mo. Ang nag-iisang anak mo ay wala na. Yumuko si Amanda para ilibel ang mukha sa matandang Mercaverde. Kaya naman ikaw ang isusunod ko para magkasama na kayo ng anak mo. Para magbati na kayo. At para lahat ng pera mo ay mapunta na sa akin. Hindi naman totoong pinatay nila si Josiah Mercaverde, ang anak ni Carlos. Pinalabas lang yan ni Amanda para mas lalo lang masindak ang kanyang asawa. At nang dahil nga sa kanyang sinabi na puno ng takot at sindak ang mga mata ng matandang Mercaverde. Hindi, huwag mo gagawin to Amanda, maaawa ka sa akin. Pakiusap ni Carlos. Umayos lamang ng tayo si Amanda bago hinarap ang kalaguyo na nakangisi. Baby, come closer. Lumapit naman si Raul kay Amanda. May suot itong itim na gloves. Una nitong ibinigay kay Amanda ang itim na gloves na agad na naman na sinuot ni Amanda bago niya pa kinuha ang baril mula sa box at walang ano-ano'y tinutok iyon sa kanyang asawa. Kahit anong pagmamakaawa ni Don Carlos ay hindi na nakinig si Amanda at pinaputok na nito ang baril. Matapos mapatay ang matandang Mercaverde, kaagad na nagkunwari si Amanda na maging ito ay nasaktan din. Sa tulong ng kanyang kalaguyo, pinabaril niya ang kanyang sarili sa kanyang balikat at pinagbuka na nabubog siya nang sa ganon ay hindi siya pagdudahan ng mga pulisya kapag nag-imbestiga na. Matapos ang 6 na taon mula nang ikasal sila ni Carlos, nalaman ni Amanda kung saan tinatago ni Carlos Moncaverde ang microchip na may code para ma-access nila ang billions of cryptocurrency na pag-aari ni Carlos. Nalaman nilang naka-implant yon somewhere sa katawan ng Carlos Mercaverde at para makuha nila yon ay kailangan nitong mamatay sa mga kamay niya. Katulad ng plano, nagkunwari si Amanda na hirap nang tumawag siya ng pulis. Dumating ang mga ito sa mansyon at isinugod sila sa ospital. Idineklara na dead on the spot si Carlos Mercaverde. Maging ang iba pa nitong mga tauhan at si Amanda lamang ang tanging nakaligtas. Wala po ba kayong kapamilya, ma'am? Ang asawa niyo po, wala po ba siyang anak? Tanong ng isang pulis kay Amanda na nagkukunwaring natutulala. May anak at asawa ko. I'll try to contact him. Hindi ko kasi alam kung nasa na siya. Matagal na panahon na rin kasi mula nang umalis siya. Sagot ni Amanda. Totoong hindi nila alam kung nasan ngayon ang nag-iisang anak ni Carlos Mercaverde. Ngunit hindi na mahalaga para sa kanya kung saan man ang kinaroroonan ng Josiah Mercaverde na yon dahil ang mahalaga lamang sa kanya ay ang kayamanan na makukuha niya. Ganun po ba? Napatango ang pulis at may kung anong sinulat sa notepad nito. Kung ganon, sabihin niyo na lang po sa amin kung sakaling nakontak niyo na po ang kanyang anak. Opo, sasabihin ko po agad sa inyo. Malungkot na sabi ni Amanda. May resulta na po ba sa investigasyon ninyo? Sino mga masasamang tao na pumasok sa bahay namin ng asawa ko? Sino mga pumatay sa kanya? Sa ngayon ay hindi pa po matukoy kung sino mga taong to. Ngunit base sa aming pag-iimbestiga sa mansyon ninyo mag-asawa, nawala ang ilan sa mga alahas sa pag-aari ninyo. Maaaring pagnanakaw ang punot dulo ng lahat ng ito. Pumatak ang luha sa kanyang mga mata at tumango. Peking iyak lamang yon, ngunit sa mga mata ng pulis na naroon ay totoong nagdadalamhati siya sa pagkawala ng asawa niyang siya rin
ang pumatay. Gawin niyo ang lahat para mahanap at panagot ang mga may kasalanan sa pagkawala ng aking asawa. Huwag po kayo mag-alala, ma'am. Gagawin namin ang lahat para makuha ng asawa mo hustisya. Mga tanga. Sa sandaling yon ay iyon ang nais na sabihin ni Amanda at gusto niyang pagtawanan ang mga walang utak na ito, subalit kailangan niya magkunwari at magpaawa para mas maging kapani-paniwala ang pagdadalamhati niya. Si Amanda ang pumili ng funeral home na tulad ng nasa plano nila ni Raul para sa pagpapaimbalsamo. Kailangan nilang makuha ang microchip mula sa katawan ni Carlos, kaya nakipag-ugnayan sila sa funeral parlor at nangako na magbabayad sila ng malaki at maisasalba ang kanilang kumpanya mula sa bankruptcy. Siguraduhin niyo na makukuha niyo mula sa kanilang microchip na kailangan ko para maging bilyonarya na ako. Hindi ako nagpabaril para lang sa wala. Utos ni Amanda kay Raul na nasa kabilang linya. Ngumisi si Raul na nasa kabilang linya. Huwag ka mag-alala, baby. Pangakong mapapasa atin ang microchip na yon. At mapapasa atin din ang lahat ng yaman ng asawa mo. Good! Nakangiting sagot ni Amanda. Magpapabook na kaagad ako ng flight natin sa Paris after ng libing ng matandang yon. Ngiti-ngiti si Amanda at sobrang excited na sa lahat ng gagawin niya sa oras na mapak sa kamay niya ng lahat ng pera ng kanyang pumanaw na asawa. Hindi na siya makapaghintay na mahiga sa limpak-limpak na salapi at mabili lahat ng gusto niya. Ngayon pa lang ay nag-add to cart na kaagad si Amanda ng mga bagay na bibilhin niya sa oras na nasa kanya na ang pera ng kanyang asawa. Sigurado naman kasi siya na anumang araw mapapasa kamay niya na ang pera ni Carlos Mercaverde. O sadyang iyan lamang ang akala niya. Anong ibig mong sabihin, Raul? Hindi niyo ba nakuha ang microchip? Galit na tanong ni Amanda matapos tumawag sa kanya si Raul at sinabi na may malaki silang problema. Iyon na nga ang problema natin, Amanda. Ang magaling mong asawa. Nakapirma pala siya. Na kapag namatay siya, ang lahat ng body organs niya ay do-donate para pag-aralan ng mga scientist. Ibig sabihin, pag-aariin nila ang katawan ng walang hiyang Carlos Mercaverde na yon. Hindi rin sila pumayag na sa funeral na pinapili mo siya dalhin. Higit pa roon. Sa pagkakaalam ko ay tinawagan nila si Josiah na bumalik na pala sa bansa. At sa hospital ng pag-aari ng kaibigan niya dadalhin ang bakay ni Carlos. Ah, ano? Nanlulumo na sabi ni Amanda. Nagbalik na siya? Yes. And is much wealthier than his father. Walang-wala pa sa kalahati ang yaman ni Josiah Mercaverde sa yaman na makukuha natin sa magaling mong asawa. Ibig sabihin, magiging napakalaking banta niya sa plano natin dahil ama niya pa rin yon. Galit na binaba ni Amanda ang tawag at bigla niyang binato sa sulok ng kwarto ang cellphone, dahilan para masira at mabasag iyon. Walang hiya ka, Josiah. Bakit ka pa bumalik? Ngayon ay masisira pa lahat ng plano ko. Nagdahil sa pagbabalik ni Josiah at dahil nalaman na rin ito kung ano nangyari sa ama, tila kailangan na ni Amanda na magtago kasama ang kanyang kalaguyo. Iniisip kung ano ang susunod nila na magiging hakbang para makuha ang microchip na yon na hindi nagdududa si Josiah. Condolence, Josiah. Hindi ko inaasahan na mawawala ka agad si Tito Carlos. Magkausap pa lang kami nung isang linggo at tinanong kanya sa akin dahil gusto ko raw niya makausap. Hindi ko inakala na yun na palang huling pag-uusap namin. Malungkot na sabi ni Lash kay Josiah na ngayon ay nakatulala at hindi inaasahan ng balitang wala na ang ama niya. Akala ni Josiah ay ayos na. Nalaman niyang isa na siyang ama. Nagkamalay na rin ang anak nila na Felicity, subalit may panibago na naman palang problema. Mula noong nalaman niya na niloko siya ng kanyang dating fiancé na si Amanda at ang kalaguyo nito ay ang sarili niyang ama, nagpa siya siyang mapakalayo-layo at mula noon ay hindi na ulit sila nagkita at nagkausap pa ng kanyang ama. Kahit pa ilang beses nang nag-reach out sa kanyang ama ay hindi niya ito pinapansin dahil hindi niya pa ito napapatawad. Ang huli nilang pagkikita at usap ay noong nag-away sila dahil sa isang babae. Hindi niya lubos akalain na yun rin pala ang magiging alaala niya mula sa kanyang ama. Condolence, Josiah.
Sabi ni Felicity na hinawakan siya sa balikat. Nandito lang kami ng anak mo para sa'yo. Napabuntong hininga ng malalim si Lash dahil batid nito ang mga pagsisisi niya dahil hindi niya man lang pinagbigyan ng kanyang ama noong humiling ito sa kanya na makapag-usap silang dalawa. Si Felicity naramdamang bigat ng nararamdaman niya ay niyakap na lang siya nang sa ganoon kahit papaano ay maibsan ng bigat at sakit na nararamdaman niya. Niyakap rin ni Josiah pabalik si Felicity at dito siya kumuha ng lakas sa mga sandaling yon. Nabanggit na Lash kay Josiah ang tungkol sa pinirmahan ng ama nito at nagkataon din na ito rin mismo ang doktor na naka-assign para malaman kung alin ang mga organ si Carlo Mercaverde ang maaari nilang gamitin sa pag-aaral. At ganoon na lamang ang gulat ni Lash dahil habang nasa operating room sila ay biglaan na lamang tumunog ang katawan ng ama ng kanyang matalik na kaibigan. What does this mean? Why can I hear a ticking sound coming from this body? Gulantang na ani ng isa pang doktor na kasama nila sa operating room. Dok, dito nang gagaling ang tunog na naririnig natin. Ani ng isang doktor na ang tinutukoy ang sa may brasong bahagi ni Carlos Mercaverde. Let's see what we have there. Sabi ni Doc Lash at sa kanilang paghahanap roon ay nahanap nilang isang microchip na naka-implant sa braso ni Carlos Mercaverde. Sandali lang, ang chip na yan. Sabi pa ng isa pang surgeon habang nakatingin sa chip na hawak niya. Tila yan ang sinasabi sa amin ng asawa ni Carlos Monteverde na kailangan daw na ibigay sa kanya dahil pag-aari na raw niya yan. Ngunit may masamang kutob si Dr. Lash sa chip na to. Hindi siya tanga. Alam niya kung para saan ang chip na yon. Dahil minsan din siyang nag-implant ng ganon sa isang Russian billionaire para matago ang lahat ng kayamanan nito. Ibig sabihin ay maaaring doon din tinago ni Carlos Monteverde ang lahat ng yaman nito. At yun ang habol ng asawa ni Carlos. Hindi natin to dapat na ibigay sa asawa niya. Seryoso namang sabi ni Lash. Bakit, Doc? Tingin ko ay mas mainam na kung sa anak ni Don Carlos natin to ibigay. Tumango ang doktor bilang pagsang-ayon at tinuon na ulit sa kanilang atensyon sa kanilang ginagawa. Nang matapos, ang asawa ni Don Carlos ang unang sumalubong kay Lash paglabas niya mula sa operating room. Nakuha niyo po ba ang chip na naka-implant sa katawan ng asawa ko, Doc? Sa akin kasi ang chip na yon. I only asked him to hide it for me pero hindi ko inakala na mawawala agad siya sa akin. May luha pa sa mga mata nito na para bang sobrang desperado talaga ito na makuha ang chip. Pasensya na po, ma'am. Ako po mismo ang nag-aral sa katawan ni Don Carlos. Pero wala po ako nakita na chip na tulad ng sinasabi ninyo. Natigilan naman agad si Amanda. Sigurado po ba kayo, Doc? Opo, ma'am. Hindi po kaya nagkakamali lang kayo? Baka ho hindi naman talaga niya pina-implant sa kanyang katawan ng chip na pinatago mo. Maaaring sa ibang lugar niya po ito tinago. Sabi ni Lash na bahagyang napakunot ang noon nang makita ang labis na pagkabalisa sa itsura nito. Matapos makausap ni Dr. Lash ang asawa ni Carlos, nagtungo naman siya sa silid kung nasaan si Josiah at ang pamilya nito. Ano ito, Lash? Nagtataka na tanong ni Josiah nang ibigay ni Lash ang kanyang bagay na nakuha raw na naka-implant sa katawan ng kanyang ama. Habol yan ni Amanda sa iyong ama. I think it holds all of Mercaverde's hidden wealth. I have a bad feeling kaya hindi ko binigay kay Amanda. Dahil alam ko na ikaw lamang pwedeng humawak ng chip na yan. Paliwanag ni Lash. Tinitigan ni Josiah ang maliit na chip. Kapag kuha ni tumango at nagpasalamat ito kay Lash. Pabalik-balik si Amanda sa ospital at alam nila kung ano ang sadya nito. Marahil ay balak nitong kunin ang lahat ng yaman ng kanyang ama kaya pabalik-balik ito sa ospital. At kahit anong mangyari, hindi niya ibibigay dito ang microchip. Hindi niya hahayaan na si Amanda ang makinabang sa lahat. Sir Josiah, nahuli na po ng mga otoridad si Raul Moreno, ang may-ari ng sports car na bumangga sa inyong anak. Imporma sa kanya ng sekretarian niyang nasa kabilang linya. Really? That's good. Pupunta na agad ako riyan. Pero sir, pahabol ng kanyang sekretary, may ibang tao po siyang tinuturo. Hindi raw talaga sa kanya ang sports car. At nang nagdadrive ng sasakyan na yon noong araw na nabangga si Zamiel, ay hindi siya.
kundi ang tunay na may-ari ng sasakyan. Ang sabi niya pinabili lamang sa kanyang sasakyan at pinalagay sa kanyang pangalan para maitago sa asawa nito. Napakunot noon naman si Josiah. At sino naman ang tinutukoy niya? Si Amanda Mercaverde po, sir. Ang asawa ng iyong ama. Siya raw po ang tunay na nakabangga kay Zamiel. Dahil sa kanyang nalaman, kaagad siyang nagpaalam sa kanyang mag-ina para puntahan ang nahuling Raul Moreno na nakakulong na. Inamin nito ang lahat sa kanya habang tumatawa-tawa pa na para bang tuwang-tuwa. Total, sinira naman na ni Amanda ang buhay ko at ang buhay namin ng asawa ko nung nilandi niya ako at sinama sa mga plano niyang palpak. Sasabihin ko na rin ang totoo sa iyo, Josiah. Ako ang kalaguyo ng stepmother mo na dati mo ring fiancé. Kabit niya ako. Matagal na ang relasyon naming dalawa. Matagal na naming niloloko ang iyong ama. Pag-amin nito habang palaki na ng palaki ang ngisi. Nang malaman ni Amanda na mas mayaman ka na kesa sa iyong ama, labis siyang nagsisi. Dahil mas pinili niya ang iyong ama kesa sa iyo. Dahil kung ikaw ang pinili niya, baka higit na mas mayaman siya ngayon. At alam mo ba kung ano pang mas nakakagulat? Hindi naman nilooban ng iyong ama. Walang ibang taong pumupunta sa mansyon nila mag-asawa. Dahil ang taong pumatay sa iyong ama ay walang iba kundi ang sarili niyang asawa. Si Amanda. Siyang pumatay kay Carlos Mercaverde. At syempre, katulong niya ako roon. Umigting ang panga ni Josiah dahil sa labis na galit. Pero bakit niyo nagawa yun? Bakit? Humilig ito sa kinauupuan habang tumatawa. Para makuha ang yaman ng iyong ama. Para makamkam naming 2 bilyones na investment ng iyong ama. Para maangkin namin ang lahat ng yaman ninyong mga Mercaverde. Kinuyom ni Josiah ang kanyang kamao dahil sa labis na galit. Naninilim ang paningin niya at gusto niya ng saktan ng kaharap dahil sa ginawa nito sa kanyang ama. Pera? Iyon lamang ang tangi niyong dahilan kaya pinatay niyo ang aking ama? Oo. At eto pa. Pera lang din ang dahilan kung kaya pinakasalan ng ex-fiancé mo ang iyong ama. Hindi naman niya tunay na mahal ito dahil simula pa lang yaman lamang ang gusto niya. Maswerte ka nga at hindi niya nakuha ang microchip na naka-implant sa iyong ama. Iyon ang pakay niya dahil naglalaman iyon ng bilyon-bilyon. Kung sakaling nakuha niya yan, tsaka ko na wala kayo magiging kawala sa impacta na yon. Mariin na pinag-utos ni Josiah na wag hahayaan na palayain ang Raul na yon bago siya bumalik sa ospital kasama ang mga pulis. Pagdating nila roon ay sakto naman na naroon si Amanda. Nakikiusap na makuha ang chips na gustong-gusto nitong makuha. Josiah! Biglang lumapit sa kanya si Amanda nang makita siya nito. Hinawakan ni Amanda ang kamay niya habang nakikiusap. Sa gilid ng mata ni Josiah, nakita niya si Felicity na natigilan at nakatingin lamang sa kanila. Tulungan mo ako, Josiah. Kailangan kong mahanap ang chip. Kailangan ko yung makuha. Sa akin ang bagay na yon. Ang iyong amang nagbigay sa akin nun. Ngunit manatiling walang kibo si Josiah. Ang kanyang mga mata ay malamig at madilim na nakatingin kay Amanda. Punong-puno siya ng galit. Habang nakatingin siya kay Amanda para ba nakikita niya dito kung paano nitong pinatay ang kanyang ama at kung paano nitong sinagasaan ng kanyang anak na wala palang kamalayan sa mundo. Josiah, parang awa mo na, tulungan mo ako. Hindi ba't minsan mo rin naman akong minahal? Parang awa mo na, Josiah. Kailangan ko yon. Kailangan ko. Hindi na nito natapos ang sasabihin nang marahas niyang binawi ang kamay niya. Ikulong yung babaeng to. She killed my father. She also almost killed my son. Mariin na utos ni Josiah sa mga pulis. Kitang-kita nila ang sindak na bumabalot sa mga mata ni Amanda dahil sa kanyang sinabi. Sinubukan pa nito na hawakan siya subalit napigilan na ito ng mga pulis. Si Felicity naman ay lumapit din sa kanya. Takang-takang itsura ngunit pinulupot lang ni Josiah ang braso niya sa bewang nito para malayo kay Amanda na ngayon ay nagwawala na at hindi ito masaktan. Mamamatay ka na, Josiah. Dapat ay pinatay na rin kita agad tulad ng ginawa ko sa iyong ama. Dapat dinamay ko na rin pati ang anak mo. Sigaw pa ni Amanda. Nagalit si Felicity dahil sa mga sinabi ni Amanda kung kaya pinakalma niya agad ito. Shh, it's okay.
Hindi na magkakatotoo ang sinasabi niya dahil ikukulong na siya. Sisiguraduhin ko na hindi na siya makakatakas pa. Tunay nga na ang microchip na nakuha sa katawan ng kanyang ama ay naglalaman ng kayamanan ni Carlos Mercaverde na ito at si Josiah lamang ang tanging makaka-access dahil nakakonek pala iyon sa fingerprint niya. Hindi alam ni Josiah kung kailan kinuha ng kanyang ama ang fingerprint niya. Ngunit sapat na dahilan iyon para masabi na ang lahat ng yaman ng kanyang ama ay iniiwan ito sa kanya. Samantalang sa House of Mercaverde ay may ilang hidden camera pala na ikinabit si Carlos Mercaverde bago ito pinatay ng sarili nitong asawa. At sa maliit na camera na yon, na-record kung paanong pinatay ni Amanda at ang kapit nito ang kanyang ama. Nahanap ang camera ng mga magagaling na detective kaya naging sapat na ebidensya iyon para hatulan si Amanda, Raul at ang iba pa nilang mga tauhan ng habang buhay na pagkakakulong. Para kay Josiah, hindi pa rin sapat ang habang buhay na parusa kung kaya'y nag-file ulit siya ng case para madagdagan pa ang parusa sa dalawa. Hanggang sa ang huling naging hatol sa dating asawa ng kanyang ama't kalaguyo nito ay habang buhay na pagkakakulong sa Bartolina. Sa kabila ng lahat ng mga nangyari, natutunan ni Josiah na patawarin ang kanyang sarili dahil hindi man lang sila nagkausap ng kanyang ama bago man ito nawala at nang dahil sa kanyang mag-ina, natutunan niya rin na ibaon na sa liwat ang lahat ng mga masalimuot na mga nangyari sa kanilang buhay at pinili na lamang na maging masaya sa piling ng dalawang tao na naging sobrang mahalaga sa buhay niya. 1 taon mula noon napagtanto ni Josiah na mahal niya na ang ina ng anak niya at sa katotohanan ay mahal niya ito na matagal na. Sadyang hindi niya lang agad natanggap dahil iniisip niya na wala nang saysayang pagmamahal para sa kanya noon. Sa kabutihang palad ay pareho lang ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa kung kaya hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa at ang dalawang puso na dati luhaan at wala ng pag-asawa ay nahanap ang tunay na pagmamahal at kasiyahan sa piling ng isa't isa at ng kanilang anak. Yay! Sobrang bait po talaga ni God. Matapos po ang lahat, nabuo na po ang pamilya natin at masaya na rin po tayo. Masayang sabi pa ng kanilang anak at bigla itong yumakap sa kanila. Mahal na mahal ko po kayo, Mama at Papa. Napangiti naman sila mag-asawa. Mahal na mahal ka rin namin, anak. Palagi. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!